First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dearest Jesus. And I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved, notable evangelist, pastor, well-this Almera, and some profitable loving God, and his beloved children, grandchildren, great-grandchildren. And we'll always remember the blessed memory and teachings of our dearly beloved, notable Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. And a pleasant evening to everyone. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay na sus. Sa lahat ng ating mga viewers, lahat ng mga bantabay sa ating panamban sa gabing ito. Bagi sa ating mga beloved brethren, dyan po sa pwede ako ng Abu Dhabi, sa Pujaira. Happy viewing po mga pinimahal. Everybody say, praise the Lord. At tayo po ay patuloy mga pinimahal. Let us open our Bible from the book of Isaiah chapter 12 verse 2. Dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 12, versikulo 2. Narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoon, si Jehovah ay aking kalakasan at awit, at siya'y maging aking kaligtasan. Amen. Amen. Behold, God is my salvation. Well, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also become my salvation. Palapakan natin ating pinakamalapit ng sus. Ating pong pamagatan, may naman ating pag-aralan sa gabi ito. Itong tinatawag na trusting God in daily life. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kailangan sa ating paglilingkod sa Diyos, mahimal tayo po ay umasa o manalig sa malapay noon sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Amen? Dahil sa Diyos ay wala pong imposible. Amen. Hallelujah. Sabi ni Haring David, narito Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo matakot sa mga problema. Amen. Sa tao. Amen. Hindi tayo dapat matakot sa kahirapan. Mga pagsubok sa ating buhay. Sabi ni Haring David, sapagkat ang Panginoon, si Jehovah ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus. Siya ang ating malapay na siyang magliligtas sa atin. Amen? Sa panahon ng kagapitan, sa panahon ng tayo ay umaharap ng mga matitinding problema. Hallelujah. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi ng Proverbs chapter 29 verse 25? Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanata 29, ang talatay 25. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Amen. Amen. The fear of man bring it as near. Everybody say, praise the Lord. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Silo pala yun, mga minamahal, patibong. Pag tayo ay matatakot sa tao, amen? Hallelujah, huwag nating katakutan ang tao na hindi kayang ibulid ang ating kaluluwa sa impyerno. Amen? Doon tayo matakot sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, na pwede tayong patayin at pwedeng ibulid ang ating kaluluwa sa impyerno. Amen. Siya dapat ang ating katakutan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus. Amen. But whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus.
Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi malulugod ang Panginoon pagka tayo ay mawala ng tiwala sa Kanya. Kasi parang lumalabas na ina-underestimate natin ang kapangyarihan na meron siya. Amen? Hallelujah. Samantala kung ikaw ay aasa sa Panginoon, sa anumang sitwasyon, hallelujah, bakit may imposible ba sa Diyos? Amen? Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng lahat ng kapamaraanan upang iligtas tayo ng malapainan. Proven yan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At ang illustration natin may naman ang buhay ni Daniel, di ba? Amen? Siguro ating basahin may naman dito sa Daniel chapter 6, verse 23. Sa aklat ni Daniel, Kapitulo 6, versikulo 23. Na magkagayoy natuwang mainam ang hari at pinag-utos na kaniyang isampa si Daniel mula sa yungib. At sa gayon ay sinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpungan sa kaniya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Amen. Amen. Then was the king exceeding glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and the manner of heart was found upon him because he believed in his God. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sa panahon ni Daniel, mga minmahal, sa dako ng Babylon, sa paghari ni King Darius, maraming nainggit kay Daniel. Amen? Maraming nainggit sa kanya dahil si Daniel ay matalino. Binigyan ng karunungan ng ating pinakamalapay ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. So, naghanap sila ng, kumbaga, butas para meron silang maisumbong patungkol kay Daniel. Kumbaga, gusto nilang siraan si Daniel. Amen? Hallelujah. So wala silang makita na kamalian kay Daniel. Amen? So ang ginawa nila, mainmal, sila ay nag-usap-usap at gumawa sila ng kasulatan, pinapirmahan sa hari, na ang sino mang makita na sasamba sa kanyang Diyos, ay walang pagsalang ihagis doon sa yungib ng mga leon. Amen. Pero si Daniel, mga minimahal, imbes na matakot, mga minimahal, lalong tumapang si Daniel. Palapakan natin ating pinakamalapay na Diyos. Alam niya, mga minimahal, na napakadelikado na kanyang buhay kung hindi siya susunod sa yung nilagdaan ng hari, mga minimahal. Amen? Na walang ibang hindi magsasamba sa kanyang Diyos, mga minimahal. Alam niya na mapapahamak siya. Pero si Daniel, siya po ay umasa sa ating Diyos na buhay. Amen. Imbes na matakot si Daniel, mga minimahal, binuksan pa niya yung kanyang bintana, mga minimahal. At pinakita ni Daniel, mga minimahal, hallelujah, na siya ay hindi natakot. Amen. Siya ay nananalangin sa malapay noon, nagpupuri sa Diyos, sinasambang Diyos sa Espiritu at katotohanan, katulad natin, mga minimahal. Ipinakita niya, minimahal, na ni katiting wala siyang takot, mga minimahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Daniel chapter 6 verse 9 up
to 10. Pakibasa siguro. Daniel chapter 6 verse 9 up to 10. Sa aklat ng Daniel, Kapitulo 6, versikulo 9. 9 Hanggang 10. hanggang 10. Kaya't ang kasulutan at ang pasiya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan ay siya'y pumasok sa kanyang bahay at ang kaniyang ngalan ay dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem at siya'y lumuhod at kaniyang mga tuhod na nakaitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Everybody say, praise the Lord. So yun ang ginagawa ni Daniel. Sa isang araw, 3 beses siya nagpupuri sa malapay noon. Sa isang araw, 3 beses, may mahal, hallelujah, dumadalangin sa ating pinakamalapay ng Sus. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ipinagpatuloy niya, may mahal, yung kanyang ginagawa araw-araw. May mahal, hallelujah, 3 times a day, mga may mahal, nagpupuri si Daniel sa ating malapay noon. Katulad natin. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen. 3 times a week, meron tayong gawain dito. Amen. Hallelujah. Dapat ganon ang mga Kristyano. Katulad ni Daniel, hindi natatakot sa mga pagsubok. Kahirapan, mga minmal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa Manila, sa Pilipinas, ang mga workers, mga minmal, 7 hours sa isang araw. Magigising kami ng alas 4 ng madaling araw at matatapos alas 11 ng tanghali. Pagka linggo, mga minmahal, mag-start kami ng prayer alas 2 na madaling araw, matatapos ng alas 5 na madaling araw. So pagka medyo na-busy sa pag-usap, wala ka ng tulog. Alas 5, alas 6, pupunta na kami sa mga gawain, mga outstation, mga minmahal. Pag minsan, pag merong gawain dito, kami ang natasan mag-preach, ay ang hirap. Dahil sa Pilipinas, ang oras, alas 2 ng madaling araw, hintayin namin mga minimal na yung time na kung saan magdadala ako ng mensahe dito. Amen? So, mahirap mga minamahal. Amen. Pero, hallelujah, alam natin na dito nalulugod ang ating pinakamalapay ng Sus. Everybody say, praise the Lord. Say, hallelujah. Hallelujah. Kaya tingnan niyo mga minamahal ang ginawa ni Daniel. Imbes na matakot siya minamahal, lalong ipinakita niya, binuksan niya mga bintana, ang dungawan ng kanyang bahay. Ipinakita niya mga minamahal na siya ay nagpupuri sa Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Katulad ng ating ginagawa, mga minamahal, panahon ng pandemic, mga minamahal. Hallelujah. Walang nakapagpigil sa atin sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamalabay noon. Tayo ay nagsusumikap, mga minamahal. Hallelujah. Na ating masunod ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Ang resulta, napigilan bang ating panambahan? Wala. Dahil matapang tayo na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng face-to-face. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sa una, hanggang bahay lang tayo. Amen. Pag ating sinunod ang kalooban ng malapay noon, umasa tayo sa Diyos. Ang Diyos ay malulugod sa atin. Katulad ni Daniel, mga minamahal, bagamat siya ay inahagis doon sa yungib ng mga leon, mga minamahal. Hallelujah. Ang resulta, imbes na mamatay si Daniel, imbes na kainin ng mga leon, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, tinikom
ng mga anghel ng Panginoon ang bibig ng mga leon. Walang nagawa. Hallelujah. At nung sumigaw ang hari, Daniel, buhay ka pa ba? Iniligtas ka ba ng Diyos na buhay na pinaglilingkuran mo? Sabi ni Daniel, opo, Haring Dario. Iniligtas ako dahil alam ng Diyos na aking pinaglilingkuran na wala akong ginagawang masama. Hallelujah. Palapakan natin ating pinakamalapay na Diyos. Walang imposible sa ating pinakamalapay noon. Pag umasa ka sa Diyos, makikita mo ang kapangyarihan na malapay noon. Paano ka ililigtas na malapay noon. Yung mga nagsumbong kay Daniel, mga minmal, nung sila inahagis doon sa yungib ng mga leon, sabi ng Biblia, pinagawaray-waray sila ng mga leon, mga min talagang pinatay silang lahat, kinain ng mga leon. Pero si Daniel na umaasa sa mahal na Panginoon, sumasampalataya sa ating buhay na Diyos, hallelujah, iningatan siya ng ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Everybody say, praise the Lord. Ganon na ganon sa paglilingkod natin sa malapay noon, mga minamahal, araw-araw, mamuhay tayo, mga minamahal, hallelujah, na ayon sa kalooban ng malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Manalig sa Diyos, araw-araw, sa ating araw-araw na buhay. Amen. Anumang sitwasyon, mga minamahal, hallelujah, ay paglaban natin ang ating panampalataya. Malulugod ang ating malapay noon pag ikaw, mga minamahal, ay aasa Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Maalala ko lang, mga minamahal, dahil sa pandemic, ito ay dahil ang ating panampalataya hindi naman pare-parehas, di ba? Amen? Yung ating kapatid sa Cebu, mga minamahal, ang trabaho niya ay security guard. So, di ba? Kailangan yung vaccine. Amen? Yung ating mga kapatid, meron siyang panampalataya na ayaw niya magpabaksin. Eh siyempre, namamasukan siya bilang gwardiya. Wala siyang magawa. Habang nakalinya na siya, minamahal, naglalakad na siya papunta doon sa doktor na tuturok sa kanya. Ang dami niyang ginawang dahilan para hindi matuloy. Bawat salita niya talagang sinasagot ng doktor. Walang problema, walang problema. Sir, Dok, may asma ako. Hindi pwede na mabaksinan ako. Walang problema, lalong gagaling ka. Wala siyang malusutan, mga minamahal. Eh nung habang kinakausap siya ng doktor, eh marami sila. Sabi ng doktor, sige, umupo ka muna. Itong sa likod mo muna. Sila muna kasi marami kang salita eh. Mga minamahal, natapos yun, siya na. Sabi ng doktor, ano ba talaga? Ba't ayaw magpabaksin? Sabi niya, kasi naglilingkod ako sa Diyos na buhay, sa Jesus Miracle Crusade. Ganun ba? Sige, wag ka lang magpabaksin. Meron din pumunta rito, katulad yung rason, katulad din sa'yo. Sabi ng ating beloved brother, kasama namin yan, taga Jesus Miracle Crusade. Sige, wag ka na magpabaksin. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Hindi ba natin pinagbabawal dahil hindi man pare-pares yung ating panampalataya? Amen. Meron panampalataya na talagang mababa pa yung kalang panampalataya sa malapay noon. Meron naman panampalataya na hanggang kamatayan. Mamatay o mabuhay. Hallelujah. Maglilingkod sa Diyos. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag-aasa ka sa mahal na Panginoon, makikita mo ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Amen. May mga problema na darating sa iyo, mga minamahal, hallelujah. Patuloy kang umasa sa mahal na Panginoon, katulad ni Daniel. Huwag kang matakot sa mga problema, huwag kang matakot sa tao, mga minamahal, na piling pumatay ng iyong physical na pangatawan, subalit hindi kayang patayin ang iyong kaluluwa, mga minamahal. Ang ating dadakutan ay ang Diyos sa piling pumatay ng ating physical na pangatawan at piling ibuli ng ating kaluluwa doon sa impyerno. Siya dapat ang ating kadakutan, ang buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong manalig sa ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil pag tayo po minamahal ay tayo ay manalig sa malapay noon,
umasa sa Diyos, mga minamahal, magiging katulad ka, mga minamahal, ng yung itinanim na punong kahoy. Amen? Sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pag ang init ay dumarating. Amen? Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo o paglilikat man ng pagbubunga. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Hallelujah. Ibig sabihin, pag ikaw ay aasa sa malapay noon, dumating man ang kahirapan, mga minmahal, hallelujah, ikaw ay, kumbaga, walang-wala na. Amen. Ibig sabihin, tagtuyot. Amen. Wala ka nang makita siya, wala ka nang madukot sa iyong bulsa. Talagang walang-wala ka, mga minmahal. Amen. Hallelujah. Mananatili ka. Amen. Hallelujah. Hindi ka matitinag sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Mananatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng Psalms 125 verse 1? Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 125, versikulo 1. Silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi maaaring makilos, kundi nananatili magpakailanman. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Tingnan niyo, mga mahal. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Palapagan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo, mga mahal. Silang nagsisitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Siyon na hindi maaring makilos, kundi mananatili magpakailanman. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka matitinag sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Katulad ni Daniel. Dahil siya ay umasa sa malapay noon. Amen. Hallelujah. Hindi siya natakot, kundi lalo siyang tumapang. Ipinakita niya na siya ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Na ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Hallelujah. In seconds, may mal. Amen. Magagawa ng Diyos. Walang mahirap sa ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Kaya pag may tiwala ka sa malapay na umaasa ka sa Diyos, hindi ka matitinag sa paglilingkod mo sa malapay noon. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang panahon, mananatili ka sa iyong kinalalagyan. Mananatili ka sa iyong kinauupuan. Mananatili ka dito sa paglilingkod mo sa ating pinakamalapay ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan natin ang ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin. Amen. Diba yung mga pato ng ating mga beloved brethren, ating beloved brother, nung dumating yung problema niya, financial problem, dahil malaki yung babayaran niya sa ospital. Magkano yun sa Philippine money, mga minmal? Umabot ng 6 million, more than 6 million. Eh, saan mo hahanapin yon? Sabi pa niya, noon may tumawag sa kanya, mga minmahal, habang nagluluto yata yung ating beloved brother, bigla siyang pinawisan ng malamig, mainit. Malamig. Hallelujah. Dahil sa kaba. Amen. Amen. Eh, pinipilit siyang pabayarin, mga minmahal. Amen. Subalit siya ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Yung kanyang problema na dapat siya ay magbabayad ng 6 million, mga minmahal. Hallelujah. Na sa kanyang pakiwari, minmahal, talagang malaking problema yon. Amen. Pero siya ay umasa sa malapay noon. Patuloy na, hallelujah, naglilingkod sa malapay. Pabalik-balik dito, mga minmahal, hallelujah, sa pagdalo sa gawain ng ating malapay noon. Yung kanyang problema, nilutas ng ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung ating kapatiran sa Cebu, mga minmahal, sabi ng doktor sa kanya, hindi ka na pwede manganak dahil manipis na yung mattress mo.
hindi ka na pwede magbuntis. Siyempre, may asawa. Sa madaling salita, nabuntis siya mga minamahal. Nung nabuntis siya, sabi niya, natakot siya. Sabi ng doktor, hindi na ako pwede manganak, mamamatay na ako. Kinabahan siya, may naman talagang grabe ang takot niya. Sabi niya, mahal na Panginoon. Medyo bumaba yung kanyang panampalataya. Sabi niya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patatagin mo aking panampalataya. Palapakan natin ating pinakamalapay na Sus. Magpahayag ka malapay noon. Hallelujah. Na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at sa iyo ay walang imposible. Sabi ng doktor, hindi na ako pwede magbuntis. Pero paano to? Buntis ako. Amen. Habang kumakanta yung choir, yung Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, nakita niya sa kanyang vision, nag-vision mga minamahal, ang ating mga kapatid, na sa pastoral ay sa gawain, may malaking nakaputi, 2 tao. Malaking tao, mga minamahal, nakaputi. Sabi niya, wala namang mga foreigner dito. Sabi niya, bakit may 2 tao na malaking tao nakaputi, mga minamahal. Sabi niya, hallelujah, malapay noon, buhay ka malapay noon. Hallelujah, in-encourage mo ako na, hallelujah, ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran, sa iyo ay walang imposible. Ang sabi ng doktor na hindi na siya pwede manganak, mga minamahal, ang ating mga kapatid, nanganak, mga minamahal, na walang nangyari sa kanya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ganon, katotoo ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran dito. Amen. Kaya, manalig tayo sa malapay noon. Araw-araw. Amen. Huwag matakot sa mga problema. Huwag matakot sa tao. Ang ating katakutan, ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Last verse na po natin, mga iman. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, Kabanata 4, talatay 10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisimpalataya. Amen. Oh, hallelujah. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen? Anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Amen? Na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Amen. Lalo na sa atin, na mga mananampalataya sa ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay magliligtas sa atin. Amen. Hallelujah. Meron tayong, kumbaga, tagapamagitan. Amen. Sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, meron Diyos na mamamagitan sa atin. Amen. Walang imposible sa ating pinakamalapay ng Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, narito, Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoon si Jehovah ay aking kalakasan at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ating awitan ng ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Dito po tayo nagtatapos, mga minamahal. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. When
the one by hiding us. Always Oh, fill my heart with song praise the Lord. of deliverance. Whenever I am away, I will trust in you. I will trust in you. Always let the wind say I am strong with the strength of my Lord. I will trust. Praise the Lord. Yes. I will trust in you, God. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. With song of deliverance, whenever on my way, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the wind say I am strong with the strength of my Lord. I will trust in Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamalampay ng Sus. Tayo ay tinuturuan ng malapay noon na tayo ay umasa sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Upang sa panahon ng mga problema, bagyo ng mga pagsubok na tatama sa atin, mga minamahal, gusto na malapay na tayo ay mananatili dahil sa Kanya walang imposible sa malapay noon. Manunugod ang Diyos pag tayo ay aasa sa Kanya. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sa Panginoon tayo aasa araw-araw. Amen ba? Huwag natin i-underestimate ang kapangyarihan ng malapay na meron siya. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Sa mga bisita, mga minmahal, meron pong apat na reglamento ang kaligtasan. Una po ay panampalataya. Kinakailangan ikaw ay sumampalataya na meron lamang nag-isang Diyos na buhay na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala at walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Amen? Pangalawa, yung tinatawag na repentance o pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, ito yung pagtalikod sa gawaing buhay na makasalanan. Ngayon ikaw ay nagsisisi na, iwanan mo na yung buhay na makasalanan. At ikaw ay lalakad na ngayon ng ayon sa kalooban ng malapay ng Isus. Yan po yung totoong pagsisisi. Ang pangatlo, itong tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay na Kristo para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Amen? Yan po ay walang bayad po yan, libre. Anytime na kayo ay willing magpabautismo, meron tayong baptismal robes sa Pastoral House, baptismal tub na yun ang gagamitin ninyo mga minmal. Yan po ay seconds lang, mga minmal. At makikita nyo, after receive the water baptism, kung meron kayong karamdaman, yan po ay pagagalingin ng malapay ng Sus now, libre, walang bayad. Amen? At ang pang-apat, mahirap ito yung tinatawag na bautismo ng banal na espiritu ng ating pinakamalapay ng Sus. Ang Diyos na pong gagawa sa inyo yan. Sabi na Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Hindi ka matakot sa mga karamdaman, mga ubali-aligid na virus sa ating paligid. Hindi ka matatakot niyan. Ang katatakutan natin yung tayo ay makalabag sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Inyong itasan yung kamay at sundin nyo ang
panalangin ito ay panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Pinakamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Panginoong Hesus, patawarin po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay manalangin sa inyo mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po, pinakamalaming Panginoon Jesus. Hallelujah sa mga kaluwag ito na tumanggap sa iyo. At sa pawat panalangin namin minamahal aming ginagaling Evangelista, wellness na dahil meron tayong prophet of God. O Diyos, nawa ito ang simulain upang ikaw ay kanilang paglingkuran, mala Panginoon. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasala, mala Panginoon. Gawin mo silang tunay mong anak, sa salita at sa gawa. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Iligtas mo po sila, 10 na kanilang mamala sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, pwede na kayong makabalik sa inyong kinaupuan. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, mga minamahal, ating mga beloved brethren, ating mga viewers. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami malapay no sama-samang dumadalangin sa iyo. Sa pawat panalangin namin minamahal, aming ginagalang pagalista, Wallace na Dalmeda, narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Bagong lahat, patawarin mo kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. O Diyos, igiling mo minsan ang Panginoong mga pandinig sa aming mga dalangin, malapay noon. Aming mga beloved brethren sa dakong ito, maging sa dako ng Pujaira, sa Abu Dhabi, abutin mo ang kalamang kahilingan ng pagpalang kamay, lutasin mo ang kalamang kinakaharap ng mga problema, O Diyos, patagin mo ang kalamang panampalataya, malapay noon, pagalingin mo ang kalamang karamdaman, higit sa lahat, panghawakan mo kami ang pagbabalik, maging ang kanang mamala sa buhay na hindi pa nila kapiling sa paglilingkod sa iyo. Bago ka dumating, malapay noon, bigyan mo silang pagkataon, malapay noon, na makasama sa paglilingkod sa iyo, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, ito po ang aming sabot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Inyo na po, may naman, ipatong ang inyong isang kamay sa inyong ulat, ang isang kamay sa parte ng inyong katawan, kung kayo po ay may makaramdaman at bagin niyo mo kung ano inyong karamdaman. At ito po ay ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ni Jesus, sa bawat panalangin aming minamahal, aming ginagaling Evangelista, wellness na dalmerit, prophet of God, sama-sama namin sinasaway ang lahat na oras makaramdaman sa mga batiran. I command you right now, demons of infirmity, sickness and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, demons of COVID-19, I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problem be solved, vices be healed, in the mighty name of Jesus, demons of weaknesses, demons of doubt and belief, cast out from them, in the mighty name of Jesus, be healed, be blessed, in Jesus' name. At bilang panampalataya may mahal, atin na pong babanggitin ng Hallelujah, Praise the Lord ng 3 beses. Kasama po ang pagtalon. May mahal, galing sa puso, huwag kayong magbibiro. May mahal, dahil ang ating pinupuri, hindi tao, kundi ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, atin pong sabay-sabay po tayo. May mahal, sige. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. Amen. At